Punta muna tayo dito sa topic na ito ng balikan natin yung issue sa langis. Kasi kanina, hindi naman to viral tong topic na to. Pero kasi nag-grandstand si Paolo Marcoleta. So gusto ko pansinin. Kasi, kasi ang pangit ng pag-grandstand niya. Lumabas lalo kabobohan niya. Lumabas lalo yung kabobohan ni Paolo Marcoleta. Promise. No joke talaga, promise. Kasi nag-hearing nga kanina sa Congress. So tungkol yan doon sa price hike ng oil, etc., etc. Oh, by the way, speaking of oil, etong si Iran kumurap, no? Kumurap doon sa banta ni Donald Trump na uubusin niya yung sibilisasyon ng Iran. Kumurap si Iran, no? Actually, feeling ko naman, hindi naman yung tungkol doon hindi naman niya papatayin lahat ng tao sa Iran. Hindi yon. ang intindi ko doon sa sinabi niya, kasi mahabang statement yun eh. Kaso kinuha lang ng mga news yung I will something Iran something. Uubusin daw niya ang lahi ng Iran. Pero mahaba yun. Binasa ko naman yung buong message. Hindi niya uubusin ng tao ng Iran. Hindi. Ang sinabi niya, something to the effect of papalitan niya uubusin niya yung leadership. Yun ang parang ganun. Parang ganun. Uubusin niya ang leadership ng Iran. So, di ba, yung tatay, patay na, di ba? Si Ayatollah Khamenei. Namatay na. Tapos yung anak, baldado. Baldado ngayon eh. May reports na tinamaan ng bomba yung anak. But parang lang naman yun, parang hindi naman siya totoong leader, parang hindi naman siya yung supreme leader talaga. Parang lang siya, muka. But anyway, tapos ang banta niya actually, hindi doon sa population, ang banta niya sa leadership. Uubusin niya yung leadership. So, di ba nakatago ngayon sa bunker yung mga leaders ng Iran? Hindi sila nakikipag-usap kahit kanino. Hindi sila nakikipag-usap kahit kanino. Ang kinakausap lang nila yung Pakistan. Mga envoy ng Pakistan. Tapos wala silang contact sa labas, anything. Wala na. So, yun yung basis ng banta. Oo. Pero kumurap eh. Natakot siguro. Malamang alam na ni Donald Trump kung saan sila nagtatago. Isang bunker buster lang yun, no? Pak! Sabog. Patay silang lahat. Ubus. Isang bunker buster lang yun. Oo. So, wala, kumurap. Sabi, sige, 2 weeks, bigyan nyo ba kami 2 weeks pa. Ay, nako. Tapos inako na lang ni Pakistan yung apila. Na, bigyan nyo, wait lang, Mr. President, bigyan nyo pa kami 2 weeks. Yun. Inoobserba ko yung agabi Diyos ko, 7 na ako ng umaga nakatulog. Buisit na balita. Naghihintay kasi ako ng sasabog. Naghihintay ako ng sasabog eh. So, anyway. Ay, nako. No. Adora Blenash. Alam ko si Pakistan ang humingi. But, lang yan, they're mediators. Oo. So, kapag sinabi ng Pakistan na 2 weeks, it's actually who's asking is Iran. Oo. So, wala, ceasefire. Ceasefire sila. Tapos, mukhang nabisto na rin ng mukhang pilay na ang Iran, guys. Kasi mukhang papayag na sa pag-pull out ng nuclear materials nila. Oo. So, wala, pull out. Mukhang papayag sa pull out eh. Kasi nabisto rin na yung mga armas nila galing China. Patay, huli. Huli ka, Balbon. Sinusuplayan pala ng China ng armas yung yung IRGC. Ayun, huli. Ayan. Oo. Well, believe what you want to believe, Arnel. Pero, akin lang, may kumurap. Ang kumurap, si Iran. Kasi tutuluyan talaga sila. Seryoso yun. Tutuluyan sila doon.
Anyway. Huli. Wala. Anyway, ito pa. So, speaking of fuel, eto na nga si Paolo Marcoleta. O, balikan tayo sa Pilipinas, ha. Tapos na tayo kay Iran. Balikan tayo sa Pilipinas. Nagbida-bida sa hearing kanina. Oo. May sinabi kasi siya. At actually, yung sinabi niya, nakakatawa. Oo, nakakatawa. Ay, yung asawa daw ni Maya, naka-deploy sa Iran yung asawa mo today, Maya. Oy, thank you for your service to America. Oh, thank you for your service. Tapos, ayun, sana makabalik siya ng maayos. Anyway, oo. Anyway, so eto na mga kababayan, pag-usapan na natin tong kay Marcoleta. Ito kasi nangyari kanina sa hearing. Panoorin lang natin, mabilis lang naman to. Well, 11 minutes. So, panoorin natin. Earlier during the morning session, I have been hearing the remarks of the Energy Secretary Sharon Garin that their duty as DOE SAR has been reduced to just monitoring the oil companies. Wala silang masyadong ipin sa pagpapasunod sa mga oil companies pagdating sa pagkontrol ng presyo ng petrolyo. Because of the Oil Industry Deregulation Law or the RA 8479, sabi nila our hands are tied to just monitoring the oil companies. Kaya lang, if you will look closer to the law, there's a specific provision, Chapter 4, subsection E of the RA 8479 that states, in times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE, during emergency and under reasonable terms, may temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. I think, Mr. Chair, this provision has not been fully maximized by the agency. Okay, punta muna natin yun, ha. Article, Chapter 3. Chapter 3 sinabi niya? Chapter 3 ba yun? Parang hindi yata Chapter 3. Sige, balikan natin. Wait. Balikan natin. Has not been fully monitoring. The Oil Industry Deregulation Law or the RA 8479, sabi nila our hands are tied to just monitoring the oil companies. Kaya lang, if you will look closer to the law, there's a specific provision, Chapter 4, subsection E. Chapter 4. Okay, wait. Puntahan natin, ha. Chapter 4. Wait, lakihan natin. Chapter 4, subsection E. Chapter 2 pa lang pala yan. Sorry. Okay. Chapter 3. Chapter 4. Ayan. Subsection E. Okay. Subsection E. Ayan. Ito. Nakayan natin. Okay. Sabi, in times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Okay, so ayan, ayan yung kinote niya. Ayan yung kinote niya. Sige, game. RA 8479 that states, in times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE, during emergency and under reasonable terms, may temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. I think, Mr. Chair, this provision has not been fully maximized by the agency. Wow. Bakit? In the past administrations, there has been interventions made in the event of a crisis. For instance, during the time of then President Macapagal Arroyo, she issued Executive Order 839 on October 23, 2009 that ordered a price freeze on petroleum products in Luzon to assist victims of flood victims from the recent typhoons. Ibig sabihin, domestic problem pa lang ito, dahil yung pagbaha dulot ng undoy at ng mga habagat, she was able to put a price freeze on the petroleum products. Ito, global problem,
and President Marcos has already declared a national energy emergency, bakit hindi niya magawa itong price freeze na ginawa ni President Arroyo nung panahon ng nung panahon Okay. ni President Arroyo? Ba't hindi niya gayahin ito? Okay. Puntahan natin yung sinabi niyang yun, ha? President Arroyo daw, eh. Oh, sige. Puntahan natin yun. GMA 6 to lift Filipino spirit battered by typhoon. Okay, typhoon daw. Okay. Asan dito yung fuel? Tignan natin yung fuel. Fuel. Ay. Parang wala yata. Wait. Sige, assuming na totoo yung sinasabi ni Marcoleta na nagbigay ng nagpigil ng excise ng tayo ito ng presyo ng fuel etong si GMA. Tira niyo naman yan. Typhoon. Kasi parang yung typhoon kasi kontrolado niya yung world market pagdating sa oil, di ba? Shout out kay Rodante Marcoleta, pinalaki mong bobo yung anak mo. Obvious na obvious na tagapagmana lang siya ng sagip. Oo, hindi siya kasi walang, well, pareho naman kasi sila ng ama niya. So, anyway, tuloy natin. Para patigil itong pag-surmount ng presyo ng bilihin ng petrolyo. Can we hear from the Department of Energy? Yes, Mr. Chair, we do recognize that in the execution of the powers, the uplift committee was created. So potentially, it can be done, but there are certain considerations when you do something like that, like a price cap, because we want we're beginning from a point na private lahat ng deregulated ang industry. So pag you do this price cap, if you will look at the spread ng prices, malaki yung spread nandun yung iba-iba yung cost ng ibang companies, kaya Okay. hindi iisa ang presyo sa pump. Pag kinap mo, ang normal reaction, yung mga nandito sa baba, hahabulin nila yung cap. So baka magkaroon pa ng reverse effect. Habulin na nila yung ano. Hindi mo gusto naman mangyari. So yun ang isang ng price cap. Yung isa naman na pwede na tinitingnan din is price freeze. Kung nasaan ka, diyan ka lang. Freeze yun. But given yung long history na deregulated, nagkakaroon ulit ng problem nung monitoring dahil there's 14,000 gasoline stations na may mga maliliit na diferensya rin sa presyo, depende sa lugar, kung urbanized. Normally nga, ang nilalabas na guidance ng DOE about pricing weekly ay yung range sa isang urbanized area or city. Kasi hindi mo rin makakapture lahat ng mga maliliit na gasolinahan, yung mga independents in the far-flung places. Which in-statement kaninang umaga, na kailangan din itong mga maliliit na independents para ma-serve naman yung mga malalayong lugar sa ating Correct. bansa. Kasi iba rin yung kanilang mga logistical needs. Kaya pag pinataw mo ng isang ganyan, baka mamatay naman yung ibang maliliit Right. na mataas kasi ang Tama. cost na paratingin yung produkto doon sa malalayong lugar. Mr. Chair. Correct. Tama yun. Bago magsalita si Marcoleta, let's simplify yung sinasabi ni Yusek Alessandro Sales. Simpleng-simple lang naman yan. Hindi ka pwedeng mag-price cap kasi sa price cap, lahat ng mga nasa ilalim, lahat ng gas stations, hahabulin nila yung price cap. So lahat sila magbebenta nung sabay-sabay na yon, iisang presyo sa lahat, hahabulin na yon. Paano pag malugi? Magsasara. Malulugi eh. Oo. Pangalawa, hindi ka rin pwede mag-price freeze. Kasi pag nag-price freeze ka it has the same effect. Tas kapag nag-price freeze ka pa, ang biktima dyan, yung maliliit na gas stations. For example, sa probinsya namin, sa Pangasinan, wala hong Shell doon. Walang Shell, walang Caltex, walang Petron. Maniwala kayo sa hindi. Yun ang sistema namin doon. Sa probinsya namin sa Pangasinan, walang Shell, walang Caltex, walang Petron. Nakakaawa nga yung probinsya namin eh. Oo. Ang meron doon, na gas station, Galaxy. Sino si Galaxy? We don't know. Hindi nga ako nagpapagas doon. Pag umuwi ako ng probinsya, di ako nagpapagas dun eh. Wala. Hindi ako, kasi hindi ko alam kung saan nanggagaling yung gasolina nun eh.
Centrum. Yung iba Centrum. O yan. O, parang vitamina yata yan. Centrum na yan. But anyway. So, yun nga. So, maliit lang siya na gas. Parang pang-probinsya. So, ang service talaga nila is for far-flung areas. Oo. Ganun lang. Yun lang ang meron dun. Oo. Galaxy. Hindi ako nagpapagas dun. One time, papunta kami ng, eto na, bumisita kami Baguio, papunta kami doon sa isang garden doon. Malayo pala. Tapos umilaw na yung ko. Naghanap pa ako ng Petron. Isang oras pa ako bago nakahanap ng Petron, bago ako nakapagpa-fuel. Ganun kahirap kasi sa probinsya. So kapag ginawa mo yung price cap, or either way, price cap, hahabulin ng mga gas stations yung presyo, paano sila bibili ng supply nila for the next week. That's one. Tapos yung price freeze naman, apektado naman diyan yung mga maliliit. Bakit? Kasi iba yung costing nila eh. Bakit iba yung costing nila? Kasi meron pang logistics. Mas malayo sila, mas malayo dinedeliveran, mas mahal din ang kanilang fuel. Ganun lang kasimple. Oo. Ganun lang kasimple yun. So, hindi mo pwedeng basta-basta talaga i-price cap or i-price freeze. Saan ako sa Pangasinan? Basta malayo. Kami yung dulo. Kasunod namin, Sambales na. Ganun. Oo. Malayo kami sa Ordaneta. Napakalayo namin sa Ordaneta. Mga 5 hours pa. Malapit pa nga yung Ordaneta eh. Anyway. So yun. Lampas pa kami ng Malasiki. Lampas pa yan. Lampas pa kami ng Alaminos. Lampas pa kami ng Alaminos. Ay, Diyos ko. Huwag nyo nang hulaan. Ay, Dasol. Medyo malapit-lapit na kami sa Dasol. Oo. Anyway. Ayun na nga. Going back. So, yun ang problema dyan. Hindi mo talaga basta-basta pwedeng At saka nakakatawa sa sinabi ni Paolo Marcoleta. Ang kinumpara niya, typhoon. Mga kababayan, kapag gagawa kayo ng comparison, dapat as much as possible apples to apples. Ibig sabihin, pareho ng sitwasyon, pareho ng naganap. O apples to apples para mas realistic yung inyong pagkukumpara. Pero kung ikukumpara mo ang bagyo na hindi nakakaapekto sa presyo ng world market nakakaapekto sa world price ng crudo, ba't yun ang gagamitin mo example, di ba? Oo, ang bobo naman. Ang bobo mo dyan, Marcoleta. Medyo bobo ka ng slight. Oo. Di pala medyo. Bobo ka talaga. Tuloy. If I may interject. The Interject regulation law was enacted in 2001. And President GMA issued the EO 839 2009. So the Regulation Act was already in effect. And yet, she was able to issue a directive putting a price freeze on petroleum. Why can't we do it? Samantalang, hindi naman nakakalayo ang presyo ng big-time players sa small players. There's just a small disparity. Hindi naman ganun kalayo. Ano small disparity? Ano small disparity? Yung isa, Iran war. Yung itong isa, yung kay BBM, Iran war. Yung kay GMA, bagyo. Ano hindi nakakalayo ang disparity? Bobo lang talaga. Panindigan mo ang kabobohan mo, Paolo Marcoleta. Wisit to. And if I may refresh the memory, it was the DOE and the DOJ who led the task force in enforcing this order by then President Arroyo. So, pwede nyo naman gayahin lang ito eh. No? Wow. So, hindi na makaya ng mga ordinary consuming public tong pagragasa ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. And if I May we hear from the Department of Energy, please? Categorically answer the question. So if you are averse to any price freeze, and clearly there is a justification for it, you've already stated it, you tell us so that you stop beating around the bush.
Actually, mga kababayan, to si Miro Kimbo, may utak Hindi ko siya kilala actually, ngayon ko lang siya narinig. Hindi ko alam kung kakamag-anak ba niya yung Kimbo na Stella Kimbo. Or asawa ba niya si Stella Kimbo. I don't know Hindi ko sure. Pero, may utak Hindi pa ako supporter niya, pero base lang dito sa interview, dito sa interaction na to. Oo. Tsaka sa mga ibang interview niya na napakinggan ko. Alam niya yung nangyayari sa oil deregulation sa DOE. Alam niya asawa ni Stella Kimbo. Oh. Okay. Yes, sir. At this time, given the circumstances, we do not think that it's helpful at this time to institute that price freeze or price cap. Because ultimately, what will happen is people will not sell. Yes, sir. And you will have a supply issue. A real which supply. Which is a worse problem. Yes, sir. Meaning, there are two problems. You have supply, but it's very, very expensive. It's inflationary. Or you have a problem where it is cheap, but nobody's selling at that price. So it is your position that you'd rather have a problem that you have high price but available rather than low price but it is not available in the market. Am I correct? Yes, sir. Because it will bring about jeepneys not plying their routes because there's no gas. Correct. Power generating magbebenta. facilities shutting down, correct? Yes, sir. Yes, what other reason? Mr. Chair, just Di ba? Huli niya Tama siya doon. Tama siya doon. Kapag nag-price cap ka, hahabulin yung presyo, malulugi yung mga kumpanya, hindi makakapagbenta. Kapag nag-price freeze ka, yung mga far-flung areas, hindi mo mapapagbigyan ng supply, magsasara din sila. Ang ending mo, wala kang mabebentang gas. Pag wala kang nabentang gas, titigil ang public transportation, magkakaproblema tayo sa kuryente kasi walang gasolina. Simple-simple, di ba? Ngayon, mga kababayan, ang problema dito kay Marcoleta, hindi niya inintindi yung kabuuan nung kinote niya na batas. Di ba? Sabi, ito lang kasi inintindi niya In times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE during the emergency. Nilampasan niya tong end. The DOE temporarily take over or direct the operation of any person or entity. Blah, blah, blah. Kaso, ba't nyo nilampasan kasi tong end? Kasama yan And under reasonable terms prescribed by it. Oh, diba? May reasonable terms ba? O sabihin natin may national emergency. O sige, wala problema. May national emergency. Fine. Ano yung reasonable terms? Is having a price cap or price freeze reasonable? Oh, yun ngayon ang kailangan mo sagutin. Mukhang hindi nasagot ni Marcoleta kasi nga, bobo nga kasi. just for the record, numbers na lang ho. When before the conflict started in February 27, the higher end of the diesel price, pump price, is around 65 pesos. At this point in time, we use the MAPS price, which is now the selling price. The price discovered in Singapore. Even the landed cost is already at 120 pesos. And to add there would be 6 pesos for excise tax, and the VAT to have increased also to around 18 pesos. So, andyan pa ho yung CME, mandato din ho ng isang batas yan, adding around 4 pesos. You end up around 164 pesos. And there's no magic in the number. Mahirap po talagang... If I just may interrupt you, just in support of Congressman Marcoleta's position, is that did we have that debilitating effect when in fact former President GMA did the supposed price capping in 2008? We have to search that back again. But if we remember right, that was withdrawn, Mr. Chair, because there was a case filed in court. But we will search on that, so we will be accurate. It was not withdrawn. It was temporarily lifted kasi natapos na yung problema sa typhoon. It's the same thing. It was not withdrawn, temporarily lifted. It's the same effing thing. So, hindi siya na-implement, Rodante Marcoleta, Paolo Marcoleta. Ba't binring up mo pa? Hindi pala na-implement. Ay, bobo talaga. Oo. Please give us the right information because it's also a very valid point. Please proceed, Congressman. There is an interjection. Yes, Congressman Mr. Sunday. Chairman, just to refresh everyone's memory, when the price freeze was ordered by then former President GMA, it covered LPG and kerosene. It did not cover gasoline and diesel because LPG and kerosene are lumped as basic commodities. Si Suntay. Si Suntay. Yung manyakol, sagparamdam. At least
At least meron na contribute na maayos to si Sontay maliban sa nag-iinit siya kay Ann Curtis, di ba? Oh. Sabi niya, ang tawag dito, price freeze was not on fuel. It is on LPG. Ay lalo pa. Lalo pa pala nagka-problema. Di ba? Ito yung malala. Oh, ito yung si Marcoleta even doubled down on it dito sa palampasin na natin ha. He even doubled down on it. Nakakatawa yung kanyang yung kanyang reasoning. Oh, sana. Yung sobrang binayad nila, kinarge, kinredit back pa sa kanilang bank account. Asian country yun. Baka di natin magawa yung rollback na yun. Ba't hindi kayo gumawa ng batas? May oil deregulation law nga Ba't hindi kayo gumawa ng batas? Empowering the DOE to do that. Oo. Ba't hindi nyo baguhin yung oil deregulation law? Na kapag in times of national emergency, the executive is empowered to subsidize, to infuse funds para mababa ang presyo ng gasolina. Alam niyo mga kababayan, ako hindi ako naniniwala talaga sa ayuda eh. I'm not a believer of ayuda. Imbis na nag-ayuda, I would rather personally, and if this reaches the palace, much better. Personally, mas gusto ko sana sinubsidize na lang yung increase ng presyo, di ba? Kasi nag-increase ka ng VAT eh. Yung VAT mo is standard at 12%. Regardless kung tumaas ang presyo o hindi, tataas ang VAT. Pag tumaas ang presyo ng gas, tataas yon dahil percentage. Pag tumaas ang presyo ng gasolina, tataas din ang VAT dahil percentage. Pag bumaba, bababa din ang presyo ng VAT kasi percentage. So you have extra, 'di ba? Meron kang windfall eh. So instead of in times of emergency, like this one, in times of emergency, why not instead of suspending yung VAT, i-infuse nyo na lang to the subsidy. Infuse na lang to the subsidy. Para makabawas man lang. Instead of removing it, 'di ba? Para walang problema sa batas. Instead of removing it, empower niyo yung DOE, i-empower niyo yung executive na yung VAT na yon is i-infuse ulit as subsidy in times of emergency. Yun lang naman. Kasi alam naman natin yung VAT may ibang pinupuntahan yan eh. Ang pinupuntahan yan is for social amelioration. Social amelioration lang yun eh. Pero in times of emergency, mga kababayan, dahil meron ka namang windfall sa VAT, di balik mo na lang. Di balik mo na lang yung VAT as subsidy para bumaba ng konti yung presyo. So kung 12%, ibalik mo yung presyo na yun. Di ba? In times of emergency lang. Ang problema dito kay Marcoleta, ang pinagbabasihan niyang batas, at hindi siya bumabase sa batas, ang pinagbabasihan niya yung history na hindi naman, napalyado naman pala. Mali yung history niya eh. Mali yung basis, mali yung facts, hindi pareho. Di ba? Ako personally, mas gusto ko yung subsidy. Ay, may nag-comment dyan. Kaya ba ng gobyerno yung 1.3 trillion na subsidy? Well, kailangan nilang kayanin. Kailangan nilang kayanin. Kung hindi kaya yung 1.3, at least mabawasan man lang yung cost ng VAT. Kaya nga may OPIF before eh. Di ba? Sana i-revive nila yung OPIF. Tapos gagamitin lang siya in times of emergency. Tapos, amyendahan din yung batas na yung mga social amelioration and social security GOCCs like SSS, GSIS, ano pa ba? Everything, yung mga ganong klaseng GOCCs. Masimaharli ka na GOCC. Mag-infuse sila doon sa oil price stabilization fund 2.0 whatever. Para lang in times of emergency. Tulad ngayon, meron tayo national energy emergency. At least magagamit mo 'yun. May pagkukunan ka. Hindi yung paninindigan nyo yung batas na alam naman natin palyado.
Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun, guys. Pero kino-complicate. Alam bakit kino-complicate? Kasi, ba't siya naging complicated? Kasi merong mga tao ng interest nila, syempre yung private corporations, ayaw nila nun. Pangalawa, may mga politiko na katulad nito ni Paolo Marcoleta na tatanga-tanga na nga, sumisip-sip pa kay GMA. Mali yung pinanggalingan niya. Di ba? Buti sana kung maayos eh. Hindi rin naman nasolusyonan. Di ba? Anong issue mo sa Rolex, Joe? Anong issue mo? Malay nyo ba kung binigay lang kung paano ko nagkaroon ng Rolex, di ba? Ito si Joe, guys. Malay ko ba kung may Rolex ka rin, di ba? Oh. Biglang bawi, tama ka, Coach Jay. Ay, nako. Anyway. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, sa sitwasyon ng politika natin ngayon, kahit gaano ka pa kayaman, pag ikaw, napagdiskitahan ka ng gobyerno, walang magagawa. Oh. Iyo siya atong ang. Trilyonaryo na yon. Oh, every month, magkano kinikita niya sa mga nasa 3 billion every month sa pasugalan. Asa na siya? Wala. Nagtatago daw sa Vietnam. Nahuli na sa Vietnam. Nakita na sa Vietnam. Ayun. Diba? Walang ano sa atin. Si Kibuloy, bilyonaryo yan. Nakakulong. Si Tebes, isa pa yan. Bilyonaryo din yan. Nakakulong. Diba? Saldi ko. Billion ang ninakaw sa flood control. Nagtatago ngayon. Harry Roque. Ay, mga mayayaman. Ano nangyari sa kanila? Wala. Wala nagawa pera nila sa kanila. So, in fairness naman, hindi naman sila basta-basta lang pinagdiskitahan. May mga krimen sila. So, anyway, and by the way, ito lang hindi porke naka-Rolex sasabihin mayaman. Oh. Pwede bang pinag-ipunan? Pwede naman pinag-ipunan eh. Diyos ko. Anyway. Ayaw nyo bang tawagin yung sarili ko hampas lupa? O sige, slap soil na lang. Slap soil na lang. Anyway, I'm pretty sure alam na ni PBBM yung ginagawa niya. So, I'm sure he has a measure na may plano siya dyan sa ganyan. So, let's see. Oo. Pero ako aabangan ko mga kababayan yung mga next steps niya. Kasi I think sa lahat na naging challenge ni PBBM, forget the political challenges na meron si PBBM. Sa lahat ng naging challenges si PBBM, etong sa Iran sa Middle East crisis ang pinakamalala. Mas malala to sa COVID, guys. Sobra. Mas malala to sa COVID. Di ba? Malala to. Mas malala. Even yung mga ekonomista, they're saying the same thing. This is the worst. This is even worse than COVID. Itong nangyari. Excuse me. Itong nangyari ngayon. Ay, na Albert Limang, kung hampas lupa ka, ano naman kami? Pare-pareho tayo hampas lupa. So, yun. Anyway. And, I'm really interested on how PBBM will navigate this. Tumataas na ang presyo ng bilihin, unti-unti. So, let's see kung ano mangyayari. Sa COVID-19, bawal lang lumabas, sabi ni Chris Angel. Yeah, yun lang eh.
Yung trabaho mo naman, pwede mo namang, although may ano naman, no, may problema rin, di ba? Kasi maraming hindi makapagtrabaho. Maraming nabuhay sa ayuda. But, you know, relatively, the price of fuel was relatively stable. Pero itong sa Iran war, itong US-Iran war, ang lala, iba. Ang lala na epekto nito. Even if PBBM does something today, ang effect niyan will be 3 or 4 months from now. So, di ba? 3 or 4 months from now pa epekto niyan. So, hindi pa natin siya mararamdaman ngayon. Itong temporary, itong ceasefire na 12 days, yung epekto niyan, mararamdaman natin 30, 60 days from now. And we're not even sure, di ba? So, I'm seriously observing kung ano yung gagawin dito ni PBBM. But isang comment lang na pwede kong sabihin. And you know, siguro na pwede niyang gayahin doon sa nakaraang ginawa ni Rodrigo Duterte. Wag niyang araw-arawin tulad nung ginawa ni Digong before, or wag niyang gawing weekly. Pero di ba naalala niyo nung pandemic, merong yung pag madaling araw na, pag alas 11, yung Talk to the People ni Digong. Oo. Ano yun eh? I guess that is something that PBBM can also do. Para lang na-update yung mga tao sa plano ng gobyerno. Kasi mas nakakakaba kasi yung walang nangyayari. Or may ginagawa sila pero hindi natin alam. Mas nakakakaba sa taong bayan yun eh. Alam naman natin lahat na may ginagawa. Yun lang, hindi natin alam kung ano yung ginagawa. So, hindi naman kailangan kasing haba nung gano'n yung Talk to the People, 2 oras, Diyos ko. Nagrarant lang yung matanda, my goodness. Yung lang, yung tipong, parang briefing lang. Di ba? One morning, or every Friday morning, or every Friday afternoon, may briefing lang siya, 1 hour briefing, done, tapos, trabaho na ulit. Di ba? Ganun lang. Para lang hindi kabado yung mga tao. Para lang na-assure sila na we're in control, etc. Pero wag nilang gayahin yung ginawa talaga ni Digong before na pati yung CABSEC niya nando nagre-report yung mga CABSEC. Summary lang. Although parang ginagawa na rin naman ni PBBM ngayon. Nag-upload siya ng videos kapag may bagong nangyayari. Pero sana mas consistent. Para expected namin, Friday na may update from the President. Abangan namin. Ganun. So, it would help ease our minds as hampas lupa citizens. So, yun. And God bless. See you in a bit, guys. Alright? Bye. See you. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.